Noong taong 2013, isang misteryosong epidemya ang kumalat sa buong planeta na naging sanhi upang ang mga tao ay magkaroon ng takot na lumabas. Kapag lumabas sila, mamamatay sila sa loob ng ilang segundo. Hindi nagtagal, ang mga kalye sa bawat lungsod at bayan sa buong mundo ay naging isang wasteland na walang sinumang tao ang makikita sa labas. 3 buwan nang naninirahan si Mark Delgado sa kanyang pinagtatrabahuan, nabubuhay sa pagkain mula sa cafeteria at tinutulungan ang kanyang mga katrabaho na maghukay ng daanan sa parking lot na maaring madaanan nila papunta sa subway. Isang araw, napansin niyang may nagbasag sa bintana ng kotse para magnakaw ng GPS, na ikinagalit niya at nagudyok sa kanya upang maghukay ng mas agresibo. Naging maganda ang kinalabasan nito dahil sa wakas ay nasira ang pader at nakahanap ng ligtas na daan palabas ng gusali. Ngayon ay naghahanda na ang lahat para umalis at habang naghihintay sa pila para sa ilang mga supply ng pagkain at mga gamit, napansin ni Mark ang isa sa kanyang mga amo na si Enrique na may GPS sa kanyang bag. Nagpa siya si Mark na sundan siya at kausapin siya tungkol dito. At tinanggap ni Enrique na makipag-usap ng palihim sa kasunduang hindi sasabihin ni Mark sa iba ang tungkol dito. Naalala ni Mark kung paano niya nakilala si Enrique noon. Ilang buwan na ang nakalipas, ang lalaki ay natanggap upang ayusin ang problema ng kumpanya, kilala siya sa pagiging malupit pagdating sa pagtrato sa mga empleyado, pinapatalsik niya ng walang pag-aalinlangan kung kailangan. Nang tawagin niya si Mark sa kanyang opisina, pinagalitan siya nito dahil natatagalan ang proyekto. Hindi niya tinanggap ang paliwanag na mahirap ang proseso ng programming at binigyan siya ng ultimatum, kailangan niyang maipasa sa katapusan ng buwan kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Nanatili si Mark sa opisina at hindi muna umuwi, ginagawa niya ang kanyang code at nadismaya siya sa bawat sandaling nabibigo ito. Tinawagan siya ng kanyang asawa na si Julia upang sabihin na isinasara nila ng kanyang kaibigan na si Andrea ang kanilang tindahan at nangako si Mark sa kanya na pupunta siya doon para sa dinner. Gayunpaman, nag-blue screen ang kanyang computer, kabaligtaran ng inaasahan niya, na natili siya ng mas matagal kaysa sa kanyang plano. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang apartment, napansin niyang binuksan ng kanyang kapitbahay ang kanyang pinto para lang makita siyang dumating, at ang kanyang asawa ay natapos ng maghapunan. Natagpuan niya itong gumagawa ng mga laruan para sa kanyang tindahan, at habang nakatingin siya sa laruan, iminungkahi niyang dapat itong itago para sa future. Kinausap siya tungkol sa pagkakaroon ng anak, at sinagot ni Mark na hindi pa ito ang tamang panahon. Kinagabihan, hindi siya makatulog kaya nanood siya sa TV. Ang balita ay tungkol sa isang Canadian teenager na nag-record ng kanyang pagpapakamatay matapos gumugol ng 6 na buwan sa loob ng kanyang bahay na hindi lumalabas dahil sa takot. Kinaumagahan sa trabaho, ang lahat ay nanonood sa parehong clip na naging dahilan upang ang katrabaho ni Mark na si Rovira ay natakot umalis sa lugar. Isa pang katrabaho ang umamin na ilang araw na siyang hindi nagpapalit ng damit o naliligo. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mark kay Enrique na gusto niyang mahanap ang kanyang asawa at ang tanging paraan upang mag-navigate ng maayos sa subway tunnel ay gamit ang GPS dahil wala ng signal ang mga telepono. Inalok niya si Enrique ng deal na kung tutulungan niya si Mark na makapunta sa kanyang asawa, ibibigay niya sa kanya ang lahat ng mga supply na kinuha niya sa locker ni Rovira. Noong una ay hindi pumayag si Enrique, ngunit mabilis na nagbago ang isip nang magbanta si Mark na sasabihin sa lahat ang tungkol sa ninakaw na GPS. Pagkatapos magpaalam sa kanilang mga katrabaho, pumasok ang 2 lalaki sa lagusan ng subway. Gumagana ng maayos ang GPS ngunit pinatay nila ito upang makatipid ng baterya at sa ngayon, gumagamit sila ng subway map. Maraming mga tao ang nasa ibaba at nakarinig pa sila ng putok ng baril kaya nagmadali sila hanggang sa makarating sila sa istasyon na puno ng mga survivors. Biglang ninakaw ng isang binatilyo ang bag ni Enrique na may GPS. Agad na hinabol nila ni Mark, sinundan nila sa itaas hanggang sa makarating sila sa isang lugar sa likod ng turnstile. Kasama ng bata ang 3 lalaki na kinabibilangan ng kanyang kapatid na dating pulis at may dalang baril. Sa kabutihang palad habang sa labas ng syudad ay nagsisimulang mawalan ng kuryente ang lahat, pinaluhod sila ng pulis habang hinahanap ng kanyang kapatid ang GPS sa backpack. Pagkatapos ay lumapit siya para kunin ang bag ni Mark. Nang mamatay din ang mga ilaw sa loob ng istasyon, si Enrique ay tumalon sa pulis at nakipaglaban para sa baril habang si Mark naman ay hinarap ang bata at nabawi ang GPS. Matapos itong bumagsak sa sahig ay nabasag ang screen nito. Dala ang bag na ligtas sa kanyang mga bisig, si Mark ay nagtago sa likod ng isang pader habang si Enrique ay nagawang maagaw ang baril mula sa pulis at pinatay bago nasugatan ang kanyang partner ng dahil sa tama rin ng baril.
Pagkatapos ay sumama siya kay Mark at sabay silang tumakbo palayo. Mabilis na nakihalubilo sa mga tao salamat sa kadiliman na ngayon ay sumasakop sa lugar. Huminto sila sa hagdanan para i-bandage ang sugat ni Enrique sa kanyang kamay at tingnan kung gumagana pa rin ang GPS matapos itong mahulog. Mabuti na lang at gumagana pa rin. Nang makita ni Mark si Enrique na may hawak na baril, akala niya ay iiwan na siya nito, ngunit sinabi ni Enrique na tutuparin niya ang kanilang usapan. Nagsimulang isipin ni Mark ang mga araw bago ang lockdown. Isang umaga, nang umalis siya sa kanyang apartment para magtrabaho, narinig niya ang ingay ng napakaraming langaw sa loob ng bahay ng kanyang kapitbahay at napansin niyang nakabukas ang pinto, kaya pumasok siya sa loob upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya ang buong apartment na puno ng mga trash bag at mabahong amoy na nagpaubo sa kanya. Nakita siya ng kanyang kapitbahay at inatake siya ng kutsilyo. Nagtataka kung bakit siya pumasok sa loob gayong hindi naman siya nagkaroon ng interes sa kanya noon at hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Tinanong siya ni Mark kung gaano siya katagal na natili sa loob at sinabi ng lalaki na hindi siya umalis sa apartment ng ilang buwan. Sinubukan niya, ngunit siya ay masyadong natatakot at walang lakas ng loob. Pagkatapos, pumasok si Mark sa trabaho, kung saan nakita niya si Rovira na kinakaladkad ng mga security guard matapos siyang matanggal sa trabaho dahil natutulog sa opisina at hindi na umuuwi. Sinundan sila ni Mark palabas habang sinusubukan ni Rovira ang kanyang makakaya na lumaban ngunit hindi nagtagumpay, kinaladkad siya ng mga gwardya palabas at agad siyang nagkumbulsyon. Sa pagkakaroon ng isang teorya ng kung ano ang nangyayari, sinabi ni Mark sa mga gwardya na tulungan siya ibalik siya sa loob, ngunit huli na, patay na si Rovira. Pagkatapos, tiningnan ni Mark ang locker ni Rovira at nakakita ng isang kumpol ng survival supplies tulad ng flashlight, gas canister, at dilatang pagkain. Kinagabihan, sinabi niya kay Julia ang nangyari at kung paano niya naisip na may seryosong nangyayari. Inaliw siya ni Julia at nagmahalan sila. Sa kasalukuyan, nagising si Mark mula sa pagkakaidlip at hindi niya makita si Enrique kahit saan. Kaya sa tingin niya ay iniwan na siya, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Enrique na may dalang plastic bag na nakuha niya na ipinangbalot sa GPS upang hindi masira dahil sa tubig. Bumalik ang dalawang lalaki sa subway tunnels. Sinubukang tanungin ni Mark kung ano o sino ang naghihintay kay Enrique sa kanyang destinasyon, ngunit tumanggi siyang sumagot. Napansin din niya kung paano iniimbak ni Enrique ang mga buto ng lahat ng kinakain niya, tulad ng mansanas. Makalipas ang ilang saglit, sa tulong ng GPS, nakakita sila ng pasukan sa mga imbornal at tumalon sa loob, hindi nasaktan dahil may tubig doon. Gumamit ulit sila ng GPS para maghanap ng daan at kalaunan, nakarating sila sa ilalim ng apartment building ni Mark. Upang makapasok sa loob, gumawa sila ng isang simpleng plano, isinabit nila ang gas canister sa mga tubo sa kisame at pinasabog nila sa pamamagitan ng pagbaril dito gamit ang baril. Nabigo si Enrique sa kanyang pagbaril, kaya pumalit si Mark at sinubukan ang kanyang kakayahan. Nabigo din sa kanyang unang pagsubok at naging sanhi ng pagdugo ng kanyang tenga dahil sa ingay. Sinubukan niyang muli, at sa wakas, natamaan niya at dahil sa pagsabog ay tumalsik siya at napahiga. Tinulungan siyang tumayo ni Enrique at magkasamang umakyat sa mga debris at dumaan sa butas para makapasok sa gusali, na tulad ng istasyon ay puno rin ng mga refugee. Ang kanyang dating kapitbahay ay nakatira pa rin sa parehong apartment. Ngunit ang pinto sa apartment ni Mark ay wala ng lock. Nakita nila ang mga mata na nakasilip sa kanila sa pamamagitan ng spy hole at ikinagalit ito ni Mark na nagsimulang sumigaw at itulak ang pinto habang pinipigilan ng isang lalaking nagsasalita ng banyagang wika. Sinamantala ang nakalabas na kamay ng lalaki, kinagat ito ni Mark, dahilan para mapaatras siya at tuluyang nakapasok sa kanyang tahanan. Tinakot sila ng lalaki gamit ang isang kutsilyo at inilabas ni Enrique ang kanyang baril bilang tugon, hanggang sa lumitaw ang asawa at anak na babae ng lalaki. Naiintindihan ng batang babae ang kanilang wika at ipinaliwanag na wala silang mapupuntahan, kaya kinuha nila ang apartment dahil walang tao rito. Matapos ibaba ng dalawang lalaki ang kanilang mga sandata, sinabi ni Mark sa kanila na sa kanya ang apartment at kinuha ang litrato ni Julia mula sa dingding para tanungin sila kung nakita nila ito, ngunit sumumpa sila na walang tao doon nang dumating sila. Pagkatapos, naglibot sila sa paligid. Walang nakitang pagkain si Enrique sa refrigerator, ngunit may mga patay na kalapati na inihahanda para kainin, at isang lumang popcorn bag sa basurahan na pinaglagyan niya ng mga buto. Kumuha rin siya ng kutsilyo galing sa kusina. Samantala, pumunta si Mark sa work table ni Julia at matapos makita ang kanyang puppet, kinuha niya ang isang drawing na ginawa ng batang babae at tiningnan ang likod ng papel. Nakita niya ang pangalan ng isang doktor sa gilid.
Ito ay larawan ng ultrasound dahil si Julia ay buntis mula noong huli niya itong makita at hindi niya alam ang tungkol dito. Naalala ni Mark ang huli nilang pagsasama. Nanonood sila ng balita tungkol sa pandemya na tinatawag nilang panic na nagdudulot ng pagdami ng mga namamatay sa buong mundo. Hiling ng gobyerno sa mga mamamayan na manatiling kalmado at ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay gaya ng dati na ikinagalit ni Mark. Nadagdagan pa ang galit niya nang makita ang balita tungkol sa isang buntis na nanganak sa nakakakilabot na kondisyon at siya ay nagsimulang magreklamo tungkol sa pagiging pabaya ng mga ito na nagpaunawa kay Julia na hindi niya talaga gustong magkaanak at ang lahat ng kanyang ibinigay na mga dahilan sa lumipas na mga taon ay isang palusot lamang. Galit at umiiyak, tumakbo siya at nagkulong sa banyo. Sinubukan siyang kausapin ni Mark sa pinto ngunit hindi niya pinansin. Umalis siya para magtrabaho noon. Napansin niya na walang gaanong tao sa mga lansangan at ang mga basura ay nakatambak. May isang lalaki sa subway na nakasuot pa ng mask. Pagdating niya sa opisina, tinawagan niya si Julia. Ngunit si Andrea ang sumagot, sinabing ayaw siyang kausapin ni Julia sa ngayon. Nang mawalan ng pag-asa, nagpa siya si Mark na bumalik, lalo na nang makita niyang nawalan ng koneksyon ang telepono at mga kalapit na telebisyon. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, nagsimula siyang makaramdam ng sakit kaya kinailangan niyang tumakbo pabalik sa loob at manatili doon ng permanente. Sa kasalukuyan, umuulan, kaya tinulungan nila Mark at Enrique ang pamilya sa pag-iipon ng tubig sa pamamagitan ng paggamit ng lumang stretcher. Maya-maya, ang mga tao sa buong lungsod ay gumagamit ng mga stick upang maglagay ng mga balde at kaldero sa ilalim ng ulan upang muling punuin ang kanilang imbak na tubig. Kinagabihan, nag-ukit ng 2 sibat si Enrique gamit ang mga hawakan ng walis at pinuno ni Mark ang iba't ibang bote ng bagong kuhang tubig. Inilagay din niya ang puppet ni Julia sa kanyang bag. Kinaumagahan, bumalik sila sa imbornal at maya-maya ay nagtalo sila. Gustong pumunta ni Mark sa mall pinagtatrabahuan noon ni Julia para tingnan kung nandoon siya. Ngunit tumanggi si Enrique. Sinabing natupad na niya ang kanilang deal na ihatid siya sa kanyang apartment at hindi niya kasalanan na wala siya roon nang dumating sila. Inilabas pa niya ang kanyang kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili at tinanong ng may pagtataka kung buhay pa nga ba si Julia. Naikinagalit ni Mark at naging dahilan ng paglundag nito sa kanya para bugbugin siya. Nabitawan ni Enrique ang kutsilyo at nalaglag ni Mark ang flashlight at nabasag matapos tumama sa sahig. Tumigil ang 2 lalaki sa pag-aaway at hiniling ni Mark na malaman kung ano ang pupuntahan ni Enrique na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang asawa at sanggol. Kaya sa wakas ay ipinagtapat ni Enrique na gusto niyang pumunta sa ospital na kinaroroonan ng kanyang ama matapos siyang mawalan ng kakayahang gumalaw dahil sa sakit na embolism. Sinabi rin niya kay Mark na maaari siyang sumama sa kanya dahil kapag nakarating na siya sa ospital, maaaring makuha na niya ang GPS. Nang mawala ang pag-aalinlangan, pumayag si Mark. Nakahanap ang 2 ng hagdan na papunta sa loob ng isang simbahan. Habang tumitingin-tingin sila sa paligid, nakakita sila ng lighter at hip flask na may alkohol pa. Kaya ginamit nila ang mga ito at ilang kahoy para mag-apoy. Tila nakatawag ng atensyon ang apoy dahil nakarinig sila ng ingay sa malapit, kaya kinuha nila ang kanilang mga sibat at nag-imbestiga. Ang nakita nila sa likod ng simbahan ay medyo nakakagulat. Ito ay isang oso na mabilis na nagsimulang habulin sila. Malapit nang marating ni Mark ang hagdanan ng imbornal nang mapansin niyang na-corner si Enrique ng oso. Kaya nagpasya siyang tulungan ito. Sinundot niya ang hayop gamit ang kanyang sibat upang makuha ang atensyon at nagmamadaling tumakbo pabalik sa apoy at sinindihan ng isang torch upang hindi makalapit ang oso. Gayunpaman, ito ay hindi sapat. Ang oso ay sumusulong at itinutulak sila patungo sa mga pintuan na maghahatid sa kanila sa labas, kaya si Mark ay gumawa ng isang plano. Hiniling niya kay Enrique na ibaba ang torch at nang ginawa niya yun, ang oso ay tumalon papunta sa kanya. Itinutok ni Mark ang sibat sa oso na naging dahilan upang mamatay ang oso. Parehong hindi napigilan ng 2 na matawa nang makita nila ang tag na nagsasabing ang oso ay galing sa Barcelona Zoo. Ilang sandali pa, kinain na nila ang karne ng oso na kanilang inihaw sa apoy. Nagpasalamat si Enrique kay Mark sa pananatili sa halip na tumakas dala ang GPS at inamin na bago mangyari ang lahat, tatanggalin na sana niya ito kahit na natapos niya ang proyekto ayon sa schedule. Ngunit ang pagtatapat na ito ay nagpatawalang muli sa kanila. Inamin din ni Enrique na nag-aalala siya na kung wala ang kanyang ama, walang makakapansin kung mamatay siya at may ilang mahahalagang bagay pa na kailangan nilang mapag-usapan. Bilang kapalit, sinabi sa niya ni Mark na sinabihan niya si Julia na ayaw niya magkaanak, ngunit hindi ito ganap na totoo. Natakot lang siya na hindi niya maalagaan at maprotektahan ang bata.
isang takot na lalo pang lumala sa kasalukuyang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa imbornal at nakasalubong nila ang isang pamilya na nagmula sa kabilang direksyon. Nasaktan ang isa sa kanila, kaya sinabihan nila ang mga ito na sumama sa ospital, ngunit sumagot sila ng masamang balita na nasunog ang ospital na kinaroroonan ng ama ni Enrique. Sa sobrang pag-aalala, si Enrique ay nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na pinto at pumasok sa isang gusali kung saan umakyat siya sa hagdan hanggang sa maabot niya ang isang palapag na may sapat na taas upang matanaw ang ospital na totoong ang nasunog. Pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay. Binasag ni Enrique ang bintana gamit ang isang upuan at naghandang tumalon, ngunit hinila siya ni Mark pabalik sa loob at sinabi sa kanya na kailangan niya siya. Hindi sumang-ayon si Enrique, kaya ibinigay niya kay Mark ang mga buto para sa kanyang magiging anak at sinabihan siyang umalis. Matapos dumaan muli sa imbornal, sa wakas ay nakarating si Mark sa mall, nakapasok siya sa isang parking lot na puno ng mga katawan. Hindi pinapansin ang mga nakasunod sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa tindahan ni Julia. Ngunit natagpuan niya ang bangkay ng ina ni Andrea. Sa sobrang desperado, tiningnan niya ang lahat ng mga papel at notebook, ngunit wala siyang makitang anumang mga palatandaan, kaya itinapon niya ang lahat sa lupa sa galit at umiyak hanggang sa may napansin siya sa salamin. Pagkatapos linisin ang alikabok, nakahanap siya ng sulat mula kay Andrea para sa kanyang ina na nagsasabing na stock sila sa supermarket ng mall. Nagmamadaling pumunta si Mark sa lugar na iyon na naka-barricade upang hindi makapasok ang mga tao para magnakaw ng pagkain. Ang mga lalaking nagbabantay ay nagbanta kay Mark gamit ang pana, kaya ipinakita niya ang larawan na dala niya mula sa kanyang apartment at ipinaliwanag na ayaw niya ng gulo. Gusto lang niyang hanapin ang kanyang asawa. Ang isang lalaki ay pumunta sa likod upang tingnan kung kasama nila si Julia. At habang naghihintay, nakita ni Mark ang ilang mga anino na gumagalaw sa kanyang likuran. Biglang lumabas ang isang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya. Sinasamantala ang distraction na ginawa ni Mark para pumasok sa palengke at makipaglaban para sa pagkain. Habang nagkakaroon ng marahas na paghaharap ang magkabilang grupo, pumasok din si Mark sa palengke at hinanap si Julia. Ngunit si Andrea ang nahanap niya. Binanggit niya ang huling araw na nakita niya si Julia ay bago siya pumunta sa doktor at pagkatapos na sipain ng isang paparating na attacker, ginabayan si Mark patungo sa malapit na labasan. Gayunpaman, nagkahiwalay sila nang may bumagsak na nasusunog na kahoy mula sa kisame sa pagitan nila na nagkulong kay Andrea sa pagitan ng apoy at sa labas ng mundo. Binuksan niya ang mga pinto at hinikayat siya ni Mark na lumabas, ngunit hindi na niya nagawa. Hindi nag-aksaya ng oras si Mark at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit biglang tumalon papunta sa kanya ang isa sa mga baliw na raider. Sasaksakin na sana siya nang biglang sumulpot si Enrique at tinulak ang lalaki palayo at tinulungang tumayo si Mark habang sinasabi nitong alam niyang kailangan pa siya nito. Hindi pa umaalis ang umatake at mabilis siyang lumapit muli at sinaksak si Enrique sa tiyan. Muli siyang itinulak ni Enrique palayo at akmang tutusukan niya ito gamit ang kanyang sibat nang mapansin niyang bata pa lang ito, kaya nagpasya siyang paalisin ito. Nagpapanggap na hindi seryoso ang kanyang sugat at ayos lang siya. Sinabi ni Enrique kay Mark na magmadali silang lumabas ng mall bago gumuho ang buong gusali. Muli silang tumawid sa imbornal hanggang sa makakita sila ng butas sa kisame na hinukay ng ibang tao. At nang umakyat sila sa loob nito, napadpad sila sa isang sinehan. Walang tao sa paligid, kaya lumapit si Mark sa glass door at nakitang nasa kabilang kalye lang ang opisina ng doktor ni Julia. Imposibleng marating niya ito ng ganito dahil may harang ang lagusan. Nang mawalan ng pag-asa, umakyat siya sa itaas at tumingin sa bintana. Sinisikap na makita niya si Julia sa loob ng kabilang gusali. Maya-maya ay nakita niya ito at nagsimulang sumigaw habang hinahampas ang salamin. Umaasang makita siya nito. Sa una, mukhang hindi na siya lilingon, pero mukhang maganda ang epekto ng estratehiya ni Mark dahil biglang lumingon si Julia at sa wakas ay nagkita muli ang mag-asawa at umiiyak sa tuwa. Si Mark ay nagmamadaling bumaba upang sabihin kay Enrique ang tungkol kay Julia, ngunit nakita itong nakaupo sa teatro na duguan. Gusto niyang maghanap ng may pangbibigkis sa sugat, ngunit hindi siya pinayagan ni Enrique na sinabing dumating na ang kanyang oras. Ang kanyang huling mga salita ay isang kahilingan para kay Mark na tumigil sa pag-iyak at tumawid sa kalye upang muling makasama ang kanyang pamilya. Namatay si Enrique, at si Mark naman ay sandaling umiyak dahil sa lungkot ng pagkamatay ng kaibigan at sinunod ang kanyang payo. Pareho silang nakarating sa kani-kanilang pintuan at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tuluyang lumabas si Enrique. Agad siyang nakaramdam ng sakit at pagkahilo, nagsimulang magdugo ang kanyang mga tainga at nahihirapan siyang maglakad. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ni Julia, nagawa niyang magpatuloy kahit na bumagsak
gumagapang sa natitirang bahagi ng daan hanggang sa maging puting liwanag na lang ang tanging nakikita niya sa kanyang paligid. Biglang bumungad sa kanya ang mukha ni Julia, at habang nawawala ang liwanag, napagtanto ni Mark na matagumpay siyang nakatawid sa kalye at nakarating sa gusali. Sa wakas ay muli niyang nakasama ang kanyang minamahal. Nanatili ang mag-asawa sa gusaling iyon at nagsimula ng bagong buhay doon. Nag-iipon ng tubig mula sa ulan at nagtanim ng mga buto ni Enrique. Ang kanilang anak ay ipinanganak na malakas at malusog, at nang natutong lumakad, lumabas siya ng mag-isa, na nagpapatunay na ang bagong henerasyon ay hindi apektado ng panik. Pagkalipas ng maraming taon, isang grupo ng mga teenager ang dumating, kaya nagpa siya ang mag-asawa na hayaan ang kanilang anak na sumama sa kanila upang magkaroon siya ng pagkakataong malaman kung ano ang hitsura ng mundo sa labas at marahil ay magkaroon ng pagkakataon na muling itayo ang lipunan mula sa pagkasira. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!